Bago tayo magpatuloy mga brothers on the wheels, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong episode. At i-like niyo na rin po ang aking Facebook page para ma-update kayo pagdating sa motorsiklo. Brothers on the wheels, sa panahon ngayon, pagdating sa transportasyon, motorsiklo na ang nagahari. Under ng motorcycles, halos kalahati ng bentahan sa bansa nandiyan ang scooter o yung tinatawag nating automatic motorcycles. Sa rason madaling maninuhin, kahit ang mga kababaihan natin ay yakang-yaka at mas marami itong pwedeng dalin, kaya naman kahit panghanap buhay, pasok pa rin ang scooter. Ang Yamaha ang nangunguna sa laban ng bentahan ng scooter dito sa atin. Dahil nga naman subok na ang kanilang scooter at dagdag pa dito ang technology ng Yamaha na pinagmamalaki nila, ang Blue Core at BBA na siguradong pamilyar na kayo kung anong nagagawa nito. At pumapangalawa sa laban ang Honda na may napatunayan na rin ang mga scooter lineup nila. Isa na nga sa tagline nila, Game Changer. Nakisali na rin ang dalawang China brand dito sa atin. Pagdating sa laban ng scooter, sumakailan lang nilabas ng Rusi ang kanilang first EFI scooter, ang RFI 175. At sumunod naman ng Motorstar, Easy Ride 150N, carb type naman na ala NMAX ang forma. So taon-taon humihigpit ang kompetensyahan, pero ang kagandahan, mas maraming pagpipilian ng buyer na magdidepende sa budget nila. Kaya naman sari-saring style ang makikita at maaabel nating scooter dito sa Pilipinas. May pang packboy, pang tibursyo, pang service at pang hanap buhay. You name it mga brothers, marami sila hanggang China-made na pang masa. At hanggang adventure scooter, naglalabas na rin sila para sa mga gustong piga lang ng piga sa long ride. Yan nga yung Honda ADB 150 na dual sports na pwedeng on-road or off-road, pero hindi afford ng karamihan since may kataasan ng presyo nito. Kaya naman kung sakaling may tatapat na China-made na brand, siguradong malaki ang mababago. Bakit? Sa dahilang affordable. Ang tinutukoy ko ang Skygo Philippines dahil sila ang dealer ng Lipan dito sa bansa at may kakayahang makapaglabas ng dual sports scooter katulad ng Honda ADB 150. At para sa akin, kung sakaling mailabas ito ng Skygo, siguradong mababago ang market ng scooter pagdating sa China brand. At syempre, mas lalakas pa ang bentahan nila. Marami sa mga brothers natin ang inaabangan ng episode na ito. So ano pang hinihintay nyo? Ang Lipan KPB 150 ay nakadesign para maging on-road at off-road scooter. Pansinan natin ang dual sports type na gulong nito na may size na 100 by 80 at 120 by 70 in 14 inches na naka-alloy mags. Kasabay nito ang magandang suspension na nilagay ng Lipan, ang upside down fork at monoshock na I'm sure na magiging swabe ang ride mo kahit dumaan ka pa sa mga off-road na kalye. Ang braking system ng KPB 150 is disc brake both front and rear at optional ang ABS kung gustong palagyan ng Skygo. Wow, pwede ha? Ang bigat ng KPB 150 ay nasa 143 kilos, na lamang sa NMAX ng 10 kilo. Ang taas ng upuan niya ay 760mm na hindi naman kataasan. Naabot pa rin naman ng mga average rider dito sa atin. 11 liters ang fuel capacity ng tangke na nasa floorboard ang location at malaki ito para sa isang scooter. At isa na rin yan sa advantage ng KPB. Sa kulay may dalawang pagpipilian ka, glossy metallic blue at matte dark gray. Sa makina, ito ay may saktong 149.3cc single-cylinder engine, naka-liquid cooled na para sa mga demanding dyan, 4-stroke na single cam,
Pagdating siguro sa fuel system, optional ito sa Lipan kung gusto mo ng fuel injected or carburetor type. Pero sigurado gagawin itong carburetor ng Skygo para maging affordable. Pero malay natin, baka makisabay na rin ang Skygo sa laban pagdating sa mga computerized motorcycles o sa mas kilalang fuel injected system kung sakaling ilabas ito ng Skygo dito sa atin. Ito ay nakakagawa ng 9.0 kilowatts equivalent in 12 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque na 11.8 Newton meter at 5,500 RPM. Compression ratio 10.6:1. Starting ng motor sa engine, electric lang. At may konsumo na 2.4 liters in 100 kilometers na takbuhan. So, around 40 to 42 kilometers per liter sa gasolina. And last, maximum speed na umaabot ng 90 to 100 kilometers per hour. So, hindi naman kabilisan since mabigat na rin ang KPB 150. Ang kagandahan lang hindi ka basta-basta lilipa rin sa highway kung sakaling kating ka ng mga malalaking sasakyan. At para sa akin, tama lang ang ganitong speed kung touring lang naman ang gusto mo sa long ride at hindi ka nakikipagpatintero kay kamatayan. Brothers on the Wheels, dito na nagtatapos ang ating episode at usapan. Sana nagustuhan nyo ang ating tinalakay ngayon at huwag nyong kakalimutan mag-comment kung ano ang inyong mga opinion at saloobin. At bago mahuli ang lahat, kung naghahanap nga pala kayo ng motorcycle parts, accessories, moto gears, parts ng inyong sasakyan at mga gadgets, bisitahin nyo yung mga pinopromote kong shop sa Lazada. Nandyan yung link sa details ng video. At magkita-kita tayo ulit for the next episode. Tatalakayin natin ang dalawang bagong model bikes ng Skygo. Yan ang Wizard 175 at Stallion 150 X-Specs Dual Sports Motorcycle. Cheers!